Sa tabing dagat ng isang tahimik na baryo sa Batangas, may isang dalagang kilala sa pagiging masipag, matalino at bukas palad, si Lyra Ramirez. Lumaki siyang palibhasa'y sanay sa hirap, pero hindi kailanman naging dahilan iyon para mawalan siya ng pangarap sa buhay. Ang kanilang bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, may butas sa bubong at isang kulob na espasyo na nagsisilbing sala, kusina at tulugan nilang magkakapatid. "Lyra, anak, gising na! Maaga ka na naman sa eskwela." Sigaw ng amang si Mang Senso habang nag-aayos ng lambat sa labas ng bahay. "Sandali po, itay, nakapagluto na po ako ng lugaw para sa inyo," sagot ni Lyra habang inaayos ang lumang backpack na puno ng gamit pampagtuturo. Si Lyra ay isang guro sa public elementary school pero hindi siya regular. Substitute teacher lang siya at kada project-based na kontrata lang ang kinukuha. Sa kabila nito, hindi siya nawalan ng sigla. Mahirap man ang buhay, para kay Lyra, ang pagtuturo ay isang bokasyon. Mas pinili niyang manatili sa baryo para maturuan ang mga batang kagaya niya noon. Mga batang naglalakad ng 3 kilometro para lang makapasok sa klase. Bata pa lang ay namulat na si Lyra sa responsibilidad. Pumanaw ang kanyang ina sa sakit sa atay noong siya'y 15 anyos. Simula noon, siya na ang tumayong ina ng tahanan sa 3 pa niyang nakakabatang kapatid, sina Denden, Roy at Bim. Si Mang Celso, kahit matanda na, ay patuloy na nangingisda para mapunan ang kaunting kakulangan sa gastusin. Sa paaralan, kilala si Lyra bilang ma'am ng bayan. Hindi dahil kilala niya ito ng personal, kundi dahil ilang beses na niya itong nakita sa mga balita. Si Leo Vergara, isang batang CEO na umani ng atensyon dahil sa social enterprise na kanyang itinatayo para sa edukasyon ng mga probinsya. "Magandang umaga po, ako po si Leo," sabay abot ng kamay ng binata. "Narinig ko po na kulang sa gamit ang school ninyo. Nais ko po sanang makapag-abot ng tulong." Napatulala si Lyra, hindi dahil sa kagwapuhan ng lalaki, kundi sa mismong presensya ng isang taong malayo sa kanilang mundo na bigla na lang bumaba sa lugar na kagaya ng sa kanila. "Pasensya na po, wala po kaming maayos na lounge o aircon dito," sabi ni Lyra habang inililipat ang mga batang naglalaro malapit sa gate. "Ay, wala pong problema. Ang totoo po, ganito rin po ang lugar na pinanggalingan ng mama ko," sagot ni Leo na may ngiti. Pagpasok nila sa silid-aralan, isa-isang binuksan ni Leo ang mga kahon. May mga libro, lapis, notebooks, crayons at ilang laruang pang-educational. Habang pinagmamasdan ni Lyra ang ginagawa ng lalaki, may kakaibang init sa dibdib niyang hindi niya maitaliwanag. Hindi ito kilig, kundi paghanga. Hindi niya inaasahan na may mayamang gaya ni Leo ang magpapakaabot kamay sa mga kagaya niya. "Maari po ba akong makipagkape mamaya, Ma'am Lyra, kung hindi po ako makakaistorbo sa inyo?" tanong ni Leo bago umalis. "Kung okay lang po sa karinderya sa tapat ng barangay hall, doon po kasi ako madalas kumain." Tumango si Leo. "Doon na lang po, mas gusto ko po yung mga ganong lugar." Inagabihan, sa karinderyang puno ng simpleng tao at amoy ng piniritong galunggong, nagkakape ang isang dalagang guro at ang isang batang CEO. Walang halong pretensyon, walang kamerang nakaabang, simpleng pag-uusap lang ng 2 taong galing sa magkaidang mundo. "Bakit niyo po ginagawa to?" tanong ni Lyra. "Dahil naniniwala akong ang pagbabago, hindi lang trabaho ng gobyerno o ng mayayaman. Trabaho ito ng bawat taong may puso. At kayo po, Ma'am Lyra, isa kayo doon," sagot ni Leo. Napayuko si Lyra. Hindi siya sanay sa papuri, lalo na mula sa taong may pangalan at impluwensya. Simula noon, dumadalas ang pagbisita ni Leo sa baryo. Minsan, may dala siyang pagkain para sa feeding program. Minsan, ay para lang makinig sa mga bata. At laging si Lyra ang unang tinatawagan niya. Dahan-dahang naging bahagi siya ng komunidad. At dahan-dahan ding lumalalim ang kanilang ugnayan. Ngunit sa puso ni Lyra, may pangamba. "Hindi ako para sa kanya. Napakalayo ng mundo namin," bulong niya isang gabi habang naglalabas sa tabi ng poso.
Hindi niya alam, sa likod ng anino, si Leo rin ay may dalang tanong sa sarili. Handa ba akong ipaglaban ang babaeng ito sa sarili kong mundo? At dito nagsimula ang kwento ng isang dalagang tubong tabing dagat at ang paglalakbay ng kanyang pusong susubukin ng yaman, panahon at pag-ibig. Sa mga sumunod na buwan, mas lalong naging madalas ang pagbisita ni Leo sa baryo. Hindi na ito tungkol lamang sa mga donasyon o proyekto, kundi tungkol sa isang guro na hindi niya maalis sa isipan. Si Lyra, sa simpleng anyo at tahimik na kilos, ay tila may puwersang humihila sa kanya pabalik sa lugar na iyon. Wala siyang masabi, ngunit ramdam niya. Hindi lang ito paghanga, unti-unti na itong nagiging damdamin na hindi niya kayang ipagkaila. Habang sa baryo ay tila nanunumbalik ang kulay sa mga dingding ng paaralan at may bagong saya sa mga mata ng mga bata. Sa mundo naman ni Leo sa Maynila ay kabaligtaran ang tono. Ang kanyang ama, si Don Armando Vergara, ay isang taong kilala sa buong bansa, hindi lang sa yaman, kundi sa kanyang istriktong prinsipyo at maalumang paniniwala. Para kay Don Armando, ang salitang legacy ay hindi lang tungkol sa negosyo, kundi sa dugo. Kaya't natural lamang na hindi niya ikinatutuwa ang mga balitang napupunta si Leo sa isang liblib na baryo sa Batangas at higit pa roon sa isang guro na walang pangalan ni pedigree. Leo, hindi ka ba napapagod sa kakapunta mo sa probinsya? Ipinanganak kang may layunin. Huwag mong sayangin sa mga bagay na wala namang maitutulong sa kumpanya. Wika ni Don Armando habang pinagmamasdan ng anak na nagbubukas ng laptop sa dining area. Pa, hindi po sayang ang pagtulong sa mga tao. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa kita. Minsan mas mahalaga ang epekto natin sa buhay ng iba. Napangisi si Don Armando, pero halatang may halong pangungutya. At itong guru na yan, anong epekto niya sa'yo? Tila nawawala ka na sa focus. Hindi sumagot si Leo. Alam niyang walang saysay ang argumento sa kanyang ama, lalo na pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa class. Ngunit sa puso niya, buo ang desisyon. Kaya isang umaga, matapos ang isang feeding program sa eskwelahan, habang nagliligpit si Lyra ng mga basyo ng plastic container, biglang lumuhod si Leo sa harap niya. Wala akong dalang singsing, Lyra, at hindi ipoplano. Pero ngayon lang ako naging sigurado sa buhay ko, gusto kitang pakasalan. Napatingin si Lyra sa kanya, parang tumigil ang mundo, habang unti-unting nanigas ang hawak niyang lalagyan ng tinapay. Leo, bulong niya, hindi mo kailangang gawin to. Hindi ako bagay sa mundo mo. Baka masira lang ang pangalan mo. Umiling si Leo. Ang pangalan ko ay walang saysay kung hindi ko ito maihahapi sa taong nagbibigay sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay. Hindi na nakasagot si Lyra. Sa mga matang puno ng luha at takot ay may halo ring pag-ibig. Hindi niya ito pinanggap noon din, ngunit hindi niya rin ito tinanggihan. Simula noon, mas lalong naging tahimik ang baryo, pero may mga matang laging nakasunod sa kanila. Hindi lingid sa buong komunidad na may namamagitan sa dalawa. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan ng ilan, higit ang suporta. Para sa mga kabaryo ni Lyra, siya ang patunay na ang isang babae mula sa hirap ay maaring mahalin ng isang lalaking nasa rurok ng tagumpay. At higit sa lahat, hindi kailangang isuko ang dangal para dito. Sa Maynila, iba ang usapan. Habang si Leo ay masayang ibinabahagi kay Lyra ang mga plano sa negosyo, palihim naman siyang sinusundan ng ama. May mga private investigator na ipinasok si Don Armando sa baryo upang alamin ang lahat tungkol kay Lyra, ang kanyang pamilya, pinag-aralan, pinansyal na estado, at maging ang lumang kasaysayan ng kanilang angkan. Ang natuklasan niya ay mas lalo pang nagpagalit sa kanya. Isang ama na mangingisda, mga kapatid na hindi pa nakakatapos ng pag-aaral, at isang bahay na halos giba na sa bagyo. Para kay Don Armando, ito ay hindi lamang kahihiyan kundi isang banta sa dugo ng kanilang lahi. Isang gabi, tinawagan niya si Leo.
Kung tunay mong mahal ang babaeng yan, ipakilala mo siya sa akin at nang malaman niya kung paano humarap sa isang tunay na Vergara. Tumango ang bata at yumakap sa kanya. Sa puso ni Lyra, dumadaloy ang takot at pananabik. Sa isip niya ay tanong na hindi niya alam kung kailan masasagot. Handa ba akong tumapak sa mundong hindi para sa akin? At kung papasukin ko ito, anong klaseng pagsubok ang kakaharapin ko? At sa kabilang dako, sa pinakamataas na palapag ng Vergara Tower, isang amang naglalakbay ang isipan sa estratehiya, hindi sa negosyo, kundi kung paano sisirain ang tiwala ng isang babae. Upang mapatunayan na kahit gaano ito kabanal, ang kahirapan ay hindi kailanman pwedeng ipareha sa kayamanan. Tumama ang Sabado ng hapon at kasabay nito ang alinsangan ng Maynila. Sa loob ng isang lumang Vios na inarkila ni Leo, tahimik na nakaupo si Lyra. Suot niya ang isang abuhing bestida na simpleng may lace sa manggas at sapatos na lumang-luma pero malinis at pinakintab niya ng maigi kagabi. Sa kandungan niya, may isang kahon na nakabalot ng papel na may burdang bulaklak, pasalubong para sa ama ni Leo. Ito'y isang bote ng gawang kamay na lambanog, paborito raw umano ng matatanda sa Batangas. Habang papalapit sila sa gate ng isang malaking mansyon sa Forbes Park, hindi mapigilan ni Lyra ang kabang nanginginig sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, mararamdaman niyang siya'y nasa mundong ibang-iba sa kanya, malamig, marangya, at walang puwang sa mga kagaya niya. Lyra, ani Leo, habang hawak ang manibela, hindi muna bumababa. Walang makakapalit sa'yo. Kahit sino pa ang kaharap natin, basta totoo tayo, walang dahilan para mahiya ka. Napatingin si Lyra sa binata at bahagyang ngumiti, pero kita pa rin ang tensyon sa kanyang mukha. Hindi ako sanay sa ganito, Leo. Ang bahay namin, kalahati lang ng garahe ng mansyon nyo. Baka isipin ng tatay mo, isa lang akong umaaligid sa inyo. Hindi siya ang dapat matakot sa'yo. Ikaw ang may pusong wala siyang makikita kahit sa libu-libong taong nilapitan niya sa negosyo. Tugon ni Leo. Sabay bukas ng pinto. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, tila naputol ang hininga ni Lyra. Mula sa marmol na sahig, kristal na chandelier, hanggang sa mga painting na halaang milyong-piso ang halaga, lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may malamig na katahimikan sa paligid. Parang hindi ito tahanan, kundi palasyo ng mga hindi nagkakakilanlan. Sa may dulo ng receiving area, lumabas si Don Armando Vergara, nakasuot ng dark blue na polo, puting slacks, at hawak ang isang tungkod na hindi niya ginagamit sa lakad, kundi tila simbolo ng kanyang otoridad. Leo, malamig na bati ng matanda, hindi man lang piningnan si Lyra. Akala ko sa susunod na linggo mo pa dadalhin ang sinasabi mong special guest. Tay, gusto ko lang po sanang ipakilala si Lyra. Siya po ang guro sa Batangas na matagal ko nang kinukwento sa inyo. Walang sagot ang matanda. Sa halip ay tumingin kay Lyra mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang kalidad ng isang alahas sa pawn shop. Magandang hapon po, sir. Ako po si Lyra Ramirez. Magalang na bati ng dalaga habang iniabot ang kahon ng lambanog. Pasensya na po kung simple lang ito. Gawa po ng itay ko. Alam ko pong hindi po ito karapat-dapat sa ganyang kaginhawahan. Pero hindi na niya natapos ang sasabihin nang ilagay ni Don Armando ang kahon sa gilid ng mesa. Hindi man lang ito binuksan. Umupo ka, matigas na utos ng matanda. Pareho kayong maupo. Naupo si Lyra at Lyra sa harap ng isang mahabang dining table. Walang pagkain, walang tubig. Tahimik ang buong paligid at ang bawat segundo ay tila pinapatakbo ng kaba. Alam mo ba kung gaano ahirap buuin ang isang pangalan? Tanong ni Don Armando bigla habang nakatitig kay Lyra. Nagkatinginan sila ni Leo pero si Lyra ang sumagot. Opo, alam ko pong pinaghihirapan ang reputasyon at pinangangalagaan ito. Kung gayon, dapat ay naiintindihan mo rin kung bakit hindi basta-basta tinatanggap sa loob ng pamilyang ito ang kahit sinong lalapit. Kahit pa guro ka,
Kahit pa mukhang mabait ka, ani Don Armando. Tahimik si Lira, pero bakas sa kanyang mukha ang pagpipigil ng emosyon. Hindi kita hinuhusgahan, patuloy ni Don Armando. Sinusukat lang kita dahil kung totoong mahal mo ang anak ko at balak mong makasama siya sa buhay, dapat ay kaya mong harapin ang ganitong uri ng mundo. Tay, singit ni Leo, pero pinigilan siya ng tingin ng kanyang ama. Anong iniisip mong maiaambag mo sa kanya? Anong meron ka bukod sa ngiti at pasensya? Kaya mo bang tumayo sa harap ng board of directors? Kaya mo bang makisama sa mga diplomatic function? O magtatago ka lang sa sulok gaya ng mga kababaryo mo? Napatungo si Lira, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagtitimpi. Sa kabila ng lahat, pinili niyang manatiling magalang. Wala po akong karanasan sa mga diplomatic events. Ani Lira, mahinahon. Hindi ko po alam kung paano ang ugali ng mga board member ninyo. Pero alam ko pong marunong akong makinig, marunong akong matuto, at higit sa lahat, marunong akong tumayo sa hirap. Baka po, hindi po ako sapat para sa paningin ninyo ngayon. Pero kung ang tanong po ay kung kaya ko pong alagaan si Leo, oo po, buong puso. Walang imik si Don Armando, pero hindi rin niya itinatago ang malamig na pagtingin. Tingnan natin kung totoo ang mga salita mo. Sa ngayon, hindi pa ako kumbinsido. Leo, pag-isipan mong mabuti. Pumayo ang matanda at iniwan silang dalawa sa dining area. Sa pintuan pa lang, lumingon ito kay Lira at muling nagsalita. Ang isang mamahaling singsing ay hindi dapat ipasuot sa maruming kamay. Tumigil ang mundo ni Lira sa mga salitang iyon. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumindig siya, pinunasan ang kamay sa laylayan ng bestida at hinawakan si Leo sa kamay. Uuwi na muna ako, Leo. Maraming salamat sa pagdala sa akin dito. Lira, pasensya ka na, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam ko naman ito bago pa ako pumunta. Pero mahalaga pa rin na narinig ko siya. Mas naintindihan ko ngayon kung anong klaseng mundong kakaharapin ko. Habang papalayo ang dalaga sa malawak na bakuran ng mansyon, hindi niya alam kung kailan siya muling makakabalik. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Sa unang pagkikita pa lang, malinaw na hindi siya tinatanggap. At ang tanong ngayon, hanggang saan siya dadalhin ng pusong hindi marunong umatras? Isang linggo ang lumipas mula nang maganap ang tensyonadong pagkikita ni Lira at Don Armando. Sa panahong iyon, hindi na muling nagkita ang dalawa. Ngunit ang katahimikang bumalot sa pagitan nila ay tila mabigat at mababaon sa alaala ni Lira habang buhay. Hindi niya alam kung magagalit ba siya, malulungkot o matatawa na lang sa sinabi ng ama ni Leo na ang isang maruming kamay ay hindi dapat suotan ng mamahaling singsing. Sa kabila nito, hindi siya nagpatalo sa lungkot. Wala siyang makitang bahid ng ambisyon, panlilinlang o kahit anong palatandaan ng pagiging oportunista. Isang gabi, habang tahimik na iniinom ang kanyang brandy, tinawagan niya si Leo. Dalhin mo siya ulit dito, Leo. Gusto kong kausapin. Nag-aalanan man sumunod si Leo. Ilang araw pa ang lumipas bago nila napagkasunduan ni Lira ang pagbalok sa Maynila. Hindi pa rin tuluyang gumagaling ang sakit na naramdaman niya. Pero sa puso niya, gusto niyang matapos ang lahat ng tanong kung siya ba'y tatanggapin o tuluyang lalayuan. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng isa sa mga katiwala na agad nag-abot ng liham mula kay Don Armando. Ayon sa sulat, ipinapapunta si Lira sa ikatlong palapag ng bahay, sa dating silid ng asawa ni Don Armando. Si Leo naman ay ipinakiusap na hintaying matapos ang isang personal na panayam ng kanyang ama sa dalaga. Nang maraping ni Lira ang silid, huminga siya ng malalim bago binuksan ang pinto. Isang malawak na kwarto ang bumungad sa kanya. May matataas na bintana, mahahabang kurtina at mga antigong gamit na halatang pinananatiling buo bilang alaala. Sa dulo ng silid ay may bukas na pintuan at doon siya pinapasok ng isang kasambahay. Sa loob, may nakabukas na baul. Gawa sa nara, may inukit na pattern ng mga dahon at bulaklak at halatang may edad na. Ginoo, nasaan po si Don Armando? Tanong ni Lira sa kasambahay. Pababa po siya saglit.
Ipinapakiusap niya pong maghintay kayo rito. Sabi niya, kayo na raw po muna ang bahala. Umalis ang kasambahay, iniwang mag-isa si Lyra sa silid. Tanging ang malamig na hangin mula sa aircon at ang presensya ng baul ang naiwan. Hindi ito nakalak. Ang takip ay nakabukas at mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang loob. Makikintab na alahas, mahahalagang dokumento, pera at ilang mamahaling gamit. Saglit siyang hindi gumalaw. Tila humigit ang paligid, parang may matang nakamasid sa bawat kilos niya. Tumalikod siya sa baul at lumapit sa bintana. Pinikit niya ang mga mata. Sa kanyang isipan ay nagbabalik ang lahat ng sinabi sa kanya ni Don Armando. Ang pagmamaliit, ang tahasang paghusga. Kung ako'y ibang babae, siguro kinuha ko na lahat ng laman niyan at hindi na bumalik. Bulong niya sa sarili. Lumapit siya muli sa baul. Sa halip na galawin ito, tahimik niyang sinara ang takip nito. Inayos ang pagkakasara ng kahoy at umupo sa isang silya malapit dito. Saglit siyang nag-isip, kinuha ang maliit na papel mula sa kanyang bag at nagsulat. Hindi po ito akin at hindi ko kailanman nanaisin ang anumang bagay na hindi buong loob na ibinibigay. Mas mahalaga po sa akin ang pagtitiwala. Lyra Ramirez. Inilapag niya ang papel sa ibabaw ng baul at muling naupo sa tabi. Ilang minuto ang lumipas at dumating si Don Armando. Tahimik itong pumasok sa silid, walang imik. Tumigil ito sa tapat ng baul, binasa ang sulat at marahang naupo sa kabilang silya. Sa maikling sandali, walang nagsalita. Alam mong sinubukan kita, wakas ay wika ng matanda habang pinagmamasdan ang kanyang mga daliri. Opo, ramdam ko naman po. At hindi mo man lang sinubukang hawakan ng alinman sa mga laman yan. Hindi ko po kailangan ng ginto para patunayan ang sarili ko. Tumingin si Don Armando sa kanya, diretso sa mata. Sa unang pagkakataon, hindi malamig ang kanyang tingin. Sa halip, may bahid ng pagkalito at marahil, paghanga. Bihira akong mapahanga, mas bihira akong matahimik. Pero mayon, saglit siyang tumigil, marahang tumayo at tinapik ang baul. Parang may boses ng asawa ko ang narinig ko. At sinasabi niyang, anak, tama na. Walang nasabi si Lyra. Hindi niya alam kung ito ba'y simula ng paglapit o pansamantalang pagbitaw ng matanda. Ngunit isang bagay ang malinaw. Sa pagsusubok na ito, hindi niya pinahiya ang kanyang sarili. At marahil, sa katahimikan ng silid na yon, nagsimula na ang maliit na puwang para sa pagtanggap. Pagkatapos ng katahimikang iyon, sa loob ng lumang silid, tumayo si Don Armando at marahang lumakad palayo. Hindi siya nagpaalam, ni hiniman lang lumingon kay Lyra. Ngunit sa bigat ng bawat hakbang niya, may aninong tila bumabagsak mula sa kanyang balikat. Aninong matagal nang dala ng mapagmataas na pag-iisip at lumulubhang pagdududa sa mga tao. Naiwan si Lyra sa silya, tahimik pa rin habang tinatanaw ang sinarhan niyang baul na parabang isang pintuan ng tiwala na hindi na kailangang buksan muli. Paglabas niya ng silid, sinalubong siya ni Leo sa may hagdan. Kita sa mata ng binata ang pag-aalala. Anong ginawa niya? Agad na tanong ni Leo. Maayos ka ba? Sabihin mo lang, Lyra, at aalis tayo ngayon din. Ngumiti si Lyra, payapa. Hindi ko alam kung tama itong sabihin, pero parang mas mabigat ang loob niya kaysa sa akin. Hindi pa rin siya agad nagkwento, ngunit pinisil niya ang kamay ni Leo at sabay silang bumaba. Nang gabing iyon, habang sabay na kumakain ng tinolang manok sa maliit na kusina ng mansyon, tahimik lang ang lahat. Wala si Don Armando. Umalis daw at nagtungo sa kanyang library, ayon sa kasambahay. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising si Lyra sa isang patok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, isang kasambahay ang nakatayo. May hawak na tray ng kape at pandesal. Ipinadala po ito ni Sir Armando. Sabi niya, hindi raw po kayo pwedeng umalis nang hindi nagkakape. Napakunot ang noo ni Lyra. Hindi siya makapaniwala. Pero tinanggap niya ang tray at sa simpleng kilos na iyon, parang may pintuan nang bumukas. Habang lumilipas ang mga araw, si Don Armando ay tila mas naging madalas ang presensya sa loob ng bahay. Kapag nariyan si Lyra,
Naroroon din siya, hindi man palakibo, ngunit hindi na rin malamig. At sa mga maliliit na senyales, mararamdaman mong may pagbabagong unti-unting umuuspong. Isang gabi, habang naglalakad si Lyra sa garden ng mansion, napansin niyang may liwanag sa likod ng lumang greenhouse. Lumingon siya at nakita si Don Armando, nakaupo sa isang luma't kalawanging upuan, nakatingin sa iilang bulaklak na pilit na nabubuhay sa gitna ng damo. "Magandang gabi po," bati niya. "Hindi mo kailangang batiin ako araw-araw, Hija," tugon ng matanda. Ngunit may bahid ng lambing sa tono. Tahimik na lumapit si Lyra, naupo sa kahoy na bangkong malapit sa kanya. "Ginagawa po ba ninyo ito gabi-gabi?" tanong niya. "Hindi," sagot ng matanda. "Pero ngayong gabi, may kailangan akong pag-isipan. Kung tungkol po sa baul, wala po akong balak ipagyabang ang ginawa ko. Alam ko pong hindi ito paligsahan." Napangiti si Don Armando. "Bahagya lang, pero sapat na para mapansin. Alam mo, iha, simula ng matanda, noong bata pa ako, kagaya mo rin ako. Galing sa wala, nabigyan lang ng pagkakataon. Pero habang lumalaki ako, natutunan kong mas madaling magtiwala sa papel, sa bank account, kaysa sa tao." Hindi sumagot si Lyra. Nakinig lang siya, tila pinapakinggan ang isang kwento ng isang matandang sugatan sa nakaraan. Kinuha ang isang bote ng mantika, sininghot ni Aling Edna at pinusuhan ito. Nabigla lang po siya, naka-experience ng mild attack, paliwanag niya. Kailangan niya ng tamang posisyon at mahangin na lugar. Tinulungan niya ito na makahinga. Niluwagan niya ang damit at tinapik ang pisngi habang inaalalayan. Nang dumating ang ambulansya, napansing maayos na ang pulso at kalagayan ni Aling Edna. Nagpasalamat ang mga medik at sinabing kung hindi na agapan ni Lyra, baka lumala ang kondisyon nito. Naroon si Don Armando, tahimik lang, pinagmamasdan ng dalagang kanina lamang ay kanyang sinusubukan. At sa paningin niya, tila may kakaibang liwanag ang babae, hindi galing sa ginto, kundi galing sa puso. Pagbalik nila sa silid kainan, kinagabihan, lumapit si Don Armando kay Lyra. "Hindi ito sanay sa ganitong kilos. Kaya't marahil ay mas mabigat pa ang binibitbit niya kaysa sa bigat ng pangalan nilang Vergara. Alam kong mahirap kang pagkatiwalaan pero nagkamali ako." Aniya, tahimik si Lyra, ngunit sa kanyang mga mata ay may munting luha ng gulat at pasasalamat. "Ang ginawa mo sa baul, hindi ko makakalimutan. Pero ang ginawa mo kay Edna, iyon ang milagrong hindi ko inaasahan. Muntik akong atakin sa puso sa tuwa't gulat. Wala pang sinuman sa mga pinakilala ng anak ko ang gumawa ng ganoon." Mumiti si Lyra at marahang tumango. "Hindi ko po ginusto na mapahanga kayo. Ginawa ko lang po ang tama. Ngayon, sa loob ng mansyon na minsan ay malamig at sarado, unti-unti nang bumubukas ang mga pintuan. At sa puso ng isang amang matagal nang ikinulong ng takot at kayabangan, may isang milagro nang bumiyak sa kanyang katahimikan. Makalipas ang 2 araw mula nang iligtas ni Lyra si Aling Edna, tila naging mas magaan ang ihip ng hangin sa buong mansyon ng mga Vergara. Ang dating mga matang mapagmasid at mapanghusga ay napalitan ng mga tinging puno ng paggalang. Maging ang mga kasambahay na dati tila alangan sa presensya ni Lyra, ngayon ay palihim ng umingiti at nagpuugay kapag siya'y nadadaanan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Lyra sa isang lumang veranda ng mansyon, lumapit si Don Armando na may hawak na maliit na envelope. Tahimik itong umupo sa katabing silya at ilang saglit pa bago ito nagsalita. "May isang bagay akong matagal ko nang itinatago at hindi ko alam kung dapat ko bang ibigay o hindi. Pero matapos ang lahat ng nangyari, pakiramdam ko, ikaw ang mas dapat makabasa nito." Nag-aalalang tinanggap ni Lyra ang envelope, marahang pinunit ang gilid nito at dahan-dahang binunot ang laman. Isang papel na halatang galing pa sa mga lumang panahon. Mula sa kulay at amoy nito, alam niyang mahigit 1 dekada na itong hindi nabubuksan. "Liham ito ng yumaong asawa ko," paliwanag ni Don Armando habang nakatanaw sa hardin. Sinulat niya bago siya pumanaw. "Iniwan niya ito sa akin, pero hindi ko kailanman nabasa ng buo hanggang sa makilala kita." Nagsimulang basahin ni Lyra ang sulat.
Magaan ang pagkakasulat at bawat titik ay puno ng damdamin, parang musika na humahaplos sa puso. Mahal kong Armando, alam kong darating ang araw na mag-iisa ka. Hindi ko alam kung kailan, pero alam kong sa mga sandaling iyon, babalikan mo ang lahat ng alaala natin. Baka galit ka sa mundo, baka naglalakad ka sa gitna ng yaman, ngunit walang kasama. Kaya ngayon pa lang, isinusulat ko ito. Kung magmamahal muli ang anak natin, sana ay piliin niya ang isang babaeng hindi nabighani sa yaman natin. Isang babaeng pipiliin pa rin ang maging totoo kahit sa harap ng karangyaan. Huwag mo siyang harangan. Huwag mong ipagkait sa anak natin ang pag-ibig na tinanggap mo mula sa akin, na hindi kailanman umasa sa pangalan mo. Mahal kita kahit alam kong hindi mo laging pinapakita ang pagmamahal mo. At dahil mahal kita, ayokong mag-isa kang matanda habang kinu-question ang lahat ng puso ng mga taong lalapit sa iyo. Magtiwala ka muli, Armando. Kahit isang beses pa. Amara. Napaluha si Lira habang binabasa ito. Hindi niya napigilang pigain ang papel na hawak, hindi sa galit kundi sa bigat ng emosyon. Lumingon siya kay Don Armando at nakita niya ang matandang lalaking tila hindi na isang tycoon, kundi isang asawang naiwan ng isang matapat na pag-ibig. Nabasa ko na rin iyan. Pero hindi ko kailanman isinapuso, bulong ng matanda. Napakaganda po ng asawa ninyo, sagot ni Lira habang pinupunasan ang luha. At napakapalad po ng anak ninyo na lumaki sa gabay ng ganoong ina. Tahimik muli Don Armando. Marahang tumango. Noong binabasa ko ito nung una, iniisip ko sinong babae ang sinasabi niya. Walang ganon. Hindi totoo ang ganon. Lahat ng lumapit sa amin, sa negosyo, sa lipunan, laging may kapalit, laging may interes. Tumingin siya kay Lira. Pero nang makita kita at ang ginawa mo sa baul, sa kasambahay ko at kahit sa akin mismo, bigla kong naalala ang sulat. At doon ko lang naintindihan, baka ikaw nga ang sinasabi niya. Hindi makapagsalita si Lira. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Hindi niya kailanmang inisip na ang kanyang simpleng pagkatao ay magiging sagot sa hiling ng isang babaeng hindi niya kailanmang nakilala. Bago pa siya makasagot, iniabot ni Don Armando ang isang maliit na kahon. Isa pa to, dati gusto kong itago ito habang buhay. Pero ngayon, mas makabuluhan siguro kung mapunta ito sa tamang taho. Pagbukas ni Lira, bumungad ang isang anpigong singsing. Hindi ito sobrang mamahalin ngunit may kakaibang kinang at simpleng ganda. Sa loob nito, nakaukit ang mga salitang, walang halaga ang ginto kung walang dangal. Mula sa asawa ko, ibinigay niya sa akin to bago kami ikinasal, paliwanag ni Don Armando. Isuot mo, hindi ito singsing ng kayamanan. Ito ay singsing ng tiwala. Nang gabing iyon, hindi mapigilan ni Lira ang luha habang yakap si Leo sa veranda. Sa wakas, parang naibsan na ang lahat ng takot sa kanyang puso. Parang lumambot na rin ang mundo na dati ay tila nakabantay sa bawat kilos niya. Lira, alam mo bang tuwing naiisip kita, parang humihinga ako ng mas malalim. Hindi ko kailanman naramdaman yun sa iba. Bulong ni Leo habang yakap siya. Leo, kung hindi man tayo matuloy sa altar, masaya pa rin ako. Kasi alam kong minahal kita at minahal mo ako, hindi dahil sa kung anong meron tayo, kundi dahil sa kung sino tayo. Ngumiti si Leo at tinapik ang kamay niya. Pero ituloy pa rin natin, kasi kahit ang tatay ko, parang gusto na rin tayo. At sa loob ng mansyon na minsang puno ng malamig na katahimikan, ngayon ay unti-unting nabubuo ang bagong musika. Musika ng pagtanggap, paghilom, at pag-asa. Simula nang iminungkahi ni Don Armando na manatili muna si Lira sa mansyon habang inaayos ang mga dokumento ng kanilang engagement at planong kasal, maraming mata ang naging mapanuri. Ang mga kasambahay, ilan sa kanila'y matagal nang naninilbihan sa pamilya, ay hindi agad nagpakita ng giliw. Bagamat maayos ang kanilang kilos, ramdam ni Lira ang mga sulyap na puno ng tanong at pag-aalinlangan. Sa loob ng mga mata nila, isang guro mula sa probinsya na biglang nakatira sa mansyon ng mga Vergara ay isang bagay na hindi madaling tanggapin.
Ngunit sa halip na matakot o umiwas, pinili ni Lyra na ipakita kung sino siya, hindi sa salita kundi sa gawa. Sa bawat umaga, maaga siyang bumabangon para tumulong sa mga gawaing bahay. Inuruan niya si Aling Rosa, ang kusinera, ng mas malusog na paraan ng pagluluto ng sinigang. Siya mismo ang nagwawali sa hardin tuwing hapon. Kahit hindi siya inuutusan, kusa siyang naglalagay ng sariwang bulaklak sa altar ng mansyon tuwing linggo. Ginagawa niya ito hindi para mapuri o mapansin, kundi dahil ito ang nakasanayan niyang gawin sa sariling tahanan. Isang hapon, habang nagwawali si Lyra sa veranda, milapitan siya ng matandang hardinero ng mansyon na si Mang Ernesto. Dating sundalo, tikom sa salita at kilalang bugnutin, si Mang Ernesto ay hindi pa kailanman nakikipag-usap sa mga panauhin ng pamilya. "Iha, ikaw ba talaga ang pakakasalan ng batang si Leo?" tanong nito habang pinapahid ang pawis sa noo. Napatingin si Lyra, bahagyang nagulat, ngunit ngumiti rin. "Opo, Mang Ernesto, kung papayag po siyang ituloy." Humagigik ang matanda, marahang tinapik ang kanyang balikat. "Abay, kung lahat ng mayaman makahanap ng kagaya mo, baka gumanda ang mundong ito." Nagpatuloy si Lyra sa pagwawalis, ngunit ang munting biro ni Mang Ernesto ay tila nagbigay ng panibagong sigla sa kanya. Isa-isa, ang mga dating mapagmatyag ay nagsimulang lumapit. Si Aling Rosa ay natutong ngumipi sa kanya at minsan pa nga'y tinanong kung pwede siyang turuan ng paggawa ng kakaning Batanggenyo. Ang isa pang kasambahay, si Clarice, ay minsang lumapit upang humingi ng payo sa problema ng anak nito sa pag-aaral. Isang gabi, habang nagluluto si Lyra ng hapunan para kay Don Armando, isang bagay na hindi niya inaasahan pero pinayagan siya ng matanda, lumapit ang bodyguard na si Mateo. Isang lalaking tahimik ngunit matalas ang mata. "Ma'am Lyra, totoo ho bang kayo ang bumili ng mga gamot ko?" tanong nito habang nakatayo sa may pintuan. "Totoo," sagot niya habang patuloy sa paghalo sa niluluto. "Nakita ko po kayong hinihika nung isang araw, pero ayaw niyong sabihin kahit kanino. May access po ako sa mga generic meds, kaya binilhan ko na lang po." Napayuko si Mateo at sa unang pagkakataon, tumango ito sa respeto. "Maraming salamat ho. Hindi lahat ng nakatira rito may pusong gaya nyo." Nang gabi ring iyon, sa hapagkainan, tila ba mas magaan ang samahan. Si Don Armando, bagamat hindi madaldal, ay napansin ang katahimikan ng mga tao sa paligid. Nang tanungin niya si Rosa kung bakit hindi ito makatingin ng diretsyo, napangiti ang matanda. "Pasensya na po, sir. Naguguluhan lang po kami kasi po ang akala namin noon si Ma'am Lyra ay ewan ko ho, kagaya ng iba." "Kagaya ng alin?" tanong ni Don Armando, tila sinusubok. "Yung akala po namin ay magpapanggap lang, pero iba po pala siya. Lahat ng kilos niya, totoo. Hindi po kami sanay sa ganun." Tumikhim si Don Armando at uminom ng tubig. Walang sinabi, ngunit sa loob ng kanyang isipan, marahil ay may bagay din siyang hindi sinasadyang matutunan. Ang respeto, hindi binabayaran o ipinipilit. Ito ay kusang ibinibigay kapag nakita ng mga tao ang likas na kabutihan. Sa sumunod na linggo, tinanggap ni Lyra ang imbitasyon ng isang public school sa Tondo upang mag-volunteer sa isang reading program. Humingi siya ng permiso kay Don Armando. "Pwede po ba akong umalis ng kalahating araw, sir? May magbabasa po akong mga bata sa Tondo na imbitahan po ako." Nagtaas ng kilay si Don Armando. "Bakit kailangan mo pang magturo sa ibang bata? Pwede ka namang mamahinga dito." "Dahil po, kahit nakatira na ako dito, hindi po ako dapat huminto sa mga bagay na mahalaga sa akin." Sagot ni Lyra, diretso ngunit may paggalang. Tahimik na tumango ang matanda at maya-maya'y tinapik ang mesa. "Sige, magdala ka ng driver at dalhin mo na rin tong mga old books sa basement, baka may mapakinabangan." Doon napatitig si Lyra sa kanya at sa unang pagkakataon, nakakita siya ng pag-unawa. Hindi lang sa mga salita, kundi sa maliliit na kilos. At sa bawat araw ng kanyang pananatili sa mansyon, hindi lamang siya tinatanggap ng mga tao.
Unti-unti, ang mismong tahanan ay natututuring tumanggap. Hindi dahil napilitan, kundi dahil sa pagkilalang hindi kailanmang maibubuga ng yaman. Ang kabutihang hindi kailanmang ipinagyayabang. Isang maulang hapon sa mansyon, nang abutan ni Don Armando si Lira sa lumang silid aklatan. Basang-basa ng ulan ang mga bintana at malamlam ang liwanag na pumapasok mula sa kalangitan. Tahimik si Lira, abala sa pag-aayos ng mga lumang libro sa lumang estante. Karamihan ay makakapal at may alikabok, na tila dekada nang hindi nahawakan. Sa tabi ng lamesa, nakasalansa ng ilang mga aklat ng kasaysayan, ekonomiya at mga talambuhay ng mga kilalang personalidad sa negosyo. Lumapit si Don Armando, bitbit ang tasa ng kape at naupo sa antigong upuan malapit sa bintana. Hindi agad nagsalita ang matanda. Tahimik lamang niyang pinagmamasdan si Lira habang tila hinuhugot sa bawat paglipas ng segundo ang isang matagal nang nakatagong alaala. Iyan ang paborito ng asawa ko. Aniya, sabay turo sa librong hawak ni Lira. Talambuhay ni Nelson Mandela. Paulit-ulit niya yang binabasa, parang hindi siya nagsasawa. Ngumiti si Lira at iniupo ang libro sa mesa. Siguro po kasi may mga taong kahit paulit-ulit mong basahin, laging may bago kang matututunan. Katulad po ng mga taong mahal natin. Napangiti rin si Don Armando. Bahagya lamang, pero may bigat ang bawat guhit ng kanyang labi. Tumitig siya sa labas ng bintana, tila ba hinahayaang himasin ng alaala ang kanyang katauhan. Naalala ko pa ang unang libro na binasa ko. Simula ng matanda. Wala kaming kuryente noon. Gasera lang, hiram lang sa kapitbahay ang libro. Lumang diksyonaryo, may mga pahinang nawawala. Bawat gabing walang huli sa pangingisda ng ama ko, iyon ang binubuklat ko. Napalingon si Lira, bahagyang nagtaka. Galing din po kayo sa hirap? Tumango si Don Armando, marahan. Hindi lang hirap, Hija, gutom, putik sa sahig ng bahay. May panahon na asin lang ang ulam o minsan talbos ng kamote. Hindi makapaniwala si Lira. Bakit po kung gayon, naging mahigpit kayo sa mga kagaya ko? Maingat niyang tanong. Tumahimik si Don Armando. Pinikit nito ang mga mata at dahan-dahang sumagot. Dahil natakot akong bumalik sa dati. Sa oras na bumukas ang puso mo, lumalambot ang disiplina. Akala ko, ang paraan para mapanapili ang lahat ng pinaghirapan ko ay ang magsara. Magtayo lang, pader. Hindi ko napansin. Unti-unti ko na ring isinara ang puso ko. Lumingon siya kay Lira, na yon ay tahimik na nakaupo at nakikinig. Nang pumanaw ang asawa ko, lalo akong naging malamig. Ang huling bilin niya sa akin ay yakapin ang mundo, kahit masakit. Pero mas pinili kong itulak palayo ang lahat. Kahit ang anak kong si Leo. Hindi na sumagot si Lira. Hindi niya kailangang punan ng salita ang katahimikan. Alam niyang sa mga ganitong sandali, ang presensya lamang ay sapat na. Pero ikaw, patuloy ni Don Armando. Noong una kitang nakita, iniisip ko isa ka lang sa mga mapagkunwaring tao. Gagamitin ang kabutihan mo para makapasok sa pamilya. Pero nung isara mo ang baul at nung tinulungan mo si Edna, doon ako nakakita ng anino ng guro kong minsan ring nagbukas ng pinto para sa akin. Pinilit ni Lira ang ngumiti, ngunit hindi niya napigilan ang pag-agos ng luha. Pasensya na po, aniya habang pinupunasan ng mga mata. Hindi ko po alam kung anong isasagot ko. Wala kang kailangang sabihin, Hija. Dahil sa mga mata mo, nakikita ko ang asawa ko. At sa kilos mo, naaalala ko ang batang ako. Bumuntong hininga si Don Armando at tumayo. Gusto kong tumulong sa mga guro sa buong bansa. Magtayo tayo ng foundation. Sa ngalan ng yumaong asawa ko, ikaw ang mamuno. Napasinghap si Lira. Sir, ako po? Wala nan mas karapat-dapat. Ikaw ang pinakamalapit sa puso ng layunin namin. Hindi kailangan ng titulong mataas. Kailangan lang ng taong totoo. Sa gabing iyon, habang nagkakape si Lira at Leo sa veranda, ikinwento niya sa binata ang lahat ng sinabi ng ama nito. Tahimik si Leo, pero baka sa kanyang mukha ang halos hindi makapaniwalang tuwa.
Hindi ko inakalang maririnig ko yan mula sa kanya, ani Leo. Parang ibang tao siya. Hindi siya ibang tao, sagot ni Lyra. Yun lang ang bahaging matagal nang ikinulong. Nang sumunod na linggo, nagsimula ang mga plano para sa foundation. Mula sa lumang bodega sa likod ng mansyon, pinuno nila ito ng mga lumang libro, upuang isa sa ayos at mga computer na ire-repair. Ang mga kasambahay ay kusang tumulong. Si Mateo, ang bodyguard, ay siyang nag-ayos ng logistics. Si Aling Rosa ang nagluto para sa mga volunteers. At sa gitna ng lahat ng ito, si Don Armando, dating malamig, dating mapanghusga, ay palaging nandoon, tahimik, ngunit palaging may hawak na papel, palaging nakamasid. Isang matandang negosyanteng muling natuto, hindi ng bagong estratehiya sa negosyo, kundi ng pinakamahalagang aralin sa buhay, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa taas ng gusali o haba ng account sa bangko, kundi sa lalim ng pusong marunong umalala sa pinanggalingan. Matapos ang mahigit 1 buwan ng pamamalagi sa mansyon, hindi lamang ang mga mata ng mga kasambahay ang nagbago, pati na rin ang mga puso. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang ugnayan nina Lyra at Leo. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang unti-unting pagbubukas ng puso ni Don Armando, hindi lamang sa dalawa, kundi maging sa ideya na ang mundo ay hindi na kasing tigas ng paniniwala niya noon. Isang gabi, habang naghahapunan silang tatlo, napansin ni Leo na may bagong tono ang tinig ng kanyang ama. Leo, wika ni Don Armando habang sinasandok ng sopas, ipinatawag ako ng Department of Education para sa isang partnership proposal. Gusto raw nilang suportahan ang foundation natin, pero gusto nilang personal na makausap ang head. Napalingon si Leo kay Lyra. Agad na nagkaintindihan ang kanilang mga mata. Ikaw ang gusto nilang makausap, Lyra. Dagdag pa ni Don Armando. Hindi ako. Ikaw ang mukha ng layunin na ito. Nag-init ang pisngi ni Lyra. Ako po? Pero sir, hindi po ako sanay humarap sa mga opisyal. Mas sanay kang humarap sa katotohanan kaysa sa sino man sa amin. Sagot ng matanda. At kung hindi mo pa alam, ikaw ang dahilan kung bakit ngayon ay may saysay ang baul na yon sa ataas. Hindi na sumagot si Lyra. Ngunit sa kanyang dibdib ay may umuusbong na tapang na dati ay hindi niya pinangarap na kakailanganin. Sa gitna ng mga pagbabago, nagpatuloy pa rin si Lyra sa kanyang propesyon bilang guro. Hindi na siya nagtuturo sa pisikal na silid-aralan, ngunit may maliit siyang grupo ng mga bata na tinuturuan online mula sa mansyon. Ginawa niya itong personal na misyon, ang huwag kailanman makalimot sa kanyang ugat. Isang hapon, habang nakatanggap siya ng bagong batch ng modules mula sa partner school sa Batangas, binisita siya ni Leo sa silid. Ang sipag mo pa rin. Biro nito habang nagdadala ng kape. Kung titigil ako, baka hindi na ako ito. Sagot niya habang inaayos ang mga papel. Umupo si Leo sa tabi niya at tahimik silang nagkape. Matagal na katahimikan ang bumalot, pero puno ng pag-unawa. Lyra, bungad ng binata. Sa araw-araw na kasama kita, mas lalo akong nauhulog sa'yo. At hindi dahil pinahanga mo si Papa, o dahil nagtayo ka ng foundation. Hindi dahil hindi ka nagbago kahit kailan. Napatingin si Lyra sa kanya, at sa mga mata ni Leo ay naroroon ang isang alok na hindi kailangang sabihin, isang tahimik na panata. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para mapasayo, Leo. Pero kung totoo man ang lahat ng to, sana wag tayong matakot sa kung anong dadating. Hindi ko na nga iniisip ang kasal natin bilang kaganapan lang. Gusto kong ito na ang umpisa ng buhay na gusto kong buuin kasama ka. Habang mas lalong lumalalim ang ignayan ng dalawa, mas lalong nagiging bahagi ng pamilya si Lyra. Isang umaga, nadatnan niya si Don Armando sa dining area, hindi karaniwan para sa oras na iyon. Maaga po kayong nagising, bati niya habang naglalagay ng tinapay sa mesa. Hindi na ako sanay matulog ng mahaba. Kapag tumatanda ka na, konting oras lang ng tulog sapat na. Ang mahalaga, may kapayapaan kang kasama. Napangiti si Lyra. May mga ganun pong gabi rin ako, kahit bata pa. Tahimik silang nag-almusal.
hanggang sa biglang magsalita ang matanda. Lira, kung sakaling ako'y mawala bigla, gusto kong siguraduhin mong hindi mawawala ang pundasyong sinimulan natin. Napabuntong hininga si Lira. Sir, wag po muna ninyong iniisip yan. Kayo po ang puso ng proyektong ito. Hindi anak, sagot ng matanda. Ikaw ang puso nito. At masaya akong ikaw ang magiging ilaw ng pamilya pagdating ng panahon. Sa sandaling iyon, parang opisyal nang binigyang papel ang pagtanggap ni Don Armando sa kanya. Hindi lamang bilang nobya ni Leo, kundi bilang tunay na bahagi ng pamilya. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa may beranda, nakatingin sa buwan si Don Armando. Ang asawa ko, tuwing ganitong gabi, sinasabi niya sa akin, Armando, ang buwan ay hindi kailangang sumigaw para mapansin. Sumisikat lang siya ng tahimik. Ikaw ang buwan, Lira. At salamat sa pagliwanag ng mundong ito. Tahimik na gumuhit ang luha sa pisngi ni Lira. Ngunit hindi ito dahil sa lungkot. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang hindi siya kailangang patunayan sa kahit kanino. Hindi na siya bisita. Isa na siyang tahanan. Hindi maikakaila na unti-unting nagbabago ang mundo ni Lira. Mula sa isang simpleng guro sa baybayin ng Batangas, ngayoy kilala na siya bilang bagong mukha ng Vergara Foundation. Hindi niya ito hinangad ni inasam, ngunit dahil sa likas niyang kabutihan, kusa itong lumapit sa kanya. Subalit sa bawat tagumpay, hindi maiiwasang may mga matang nanlilisik, mga matang hindi nagagalak sa kanyang pag-angat. Isa sa mga iyon ay si Samantha Villarreal, ang dating kasintahan ni Leo. Matagal nang tapos ang ugnayan ni Leo at Samantha. Ngunit dahil anak siya ng isang kilalang politiko at dating ka-business partner ni Don Armando, nanatili ang koneksyon. Noon, pinaniniwalaan ng maraming nasa alta sosyedad na si Samantha ang itinadhana kay Leo. Maganda, edubada, makinis, bihasa sa wika ng mga negosyante. Lahat ng panlabas na kwalifikasyon ay nasa kanya. Kaya't nang balitaang isang gurong probinsyana ang napili ni Leo bilang magiging asawa, agad itong naging laman ng bulong-bulungan. Isang araw, habang abala si Lira sa paghahanda ng dokumento para sa susunod na community outreach sa Zambales, dumating si Clarice, isa sa mga kasambahay na halatang may iniiwasang sabihin, Ma'am, may dumating pong babae sa gate. Naghahanap po sa inyo. Napakunot ang noo ni Lira. Sino raw po siya? Hindi niya po sinabi agad, pero pagkasabi niya ng apelyido niya, Villarreal daw po. Sandaling natigilan si Lira. Kahit kailan ay hindi pa sila nagkakilala ni Samantha, ngunit batid niyang kilala ito, hindi lamang sa pangalan, kundi sa lahat ng impluwensyang daladala nito. Pakipasok na lang po siya sa veranda, mahinahong sagot ni Lira. Ilang minuto pa at pumasok si Samantha. Suot ang isang designer dress na halatang imported, may kulay burgundy lipstick at pulidong makeup. Sa bawat hakbang nito ay may kasamang kumpiyansang hindi matutumbasan ng kahit anong paggalang. Umupo ito sa upuan sa harap ni Lira. Hindi nag-aksayang ngumiti. Kumusta ka na, Lira? Matipid na tanong nito. Nakararating pala rito ang mga gurong galing sa baryo. Ibang klase ka? Ngumiti si Lira, hindi nagpahalata ng alinmang pag-aalinlangan. Mabuti naman po, salamat sa pagbisita. May kailangan po ba kayo? Tumaas ang kilay ni Samantha, sabay tawa. Diretso sa punto, maganda yan. Hindi ko na rin paliligoy-liguyin. Alam mo naman siguro kung sino ako. Alam ko pong kayo ang ex ni Leo, tugon ni Lira. Mahinahon pa rin. Mas higit pa roon, sabat ni Samantha. Ako ang babaeng itinuring na future daughter-in-law ng pamilyang ito. Akala mo ba madali lang sa akin na makita kang umuupo sa hapag ng mga Vergara? Parang ikaw ang tagapagmana? Hindi ko po inaangkin ng kahit ano. Wala po akong pinilit. Kung may ipinagkaloob man sa akin, marahil ay dahil nakita nila ang pagkatao ko, ani Lira. Malamig, ngunit hindi bastos. Nagtama ang mga mata nila at doon naramdaman ni Samantha na hindi siya nakatingin sa isang mahina. Hindi ito ang inaakala niyang gurong mahiyain. Sa likod ng simpleng pananamit at payapang pananalita,
naroon ang isang babae na hindi kailanmang tatalikod sa pinaniniwalaan. Isang paalala lang, Lyra, ani Samantha, habang tumatayo, ang mga bagay na madaling ibinibigay, madaling binabawi. Kung akala mo'y panalo ka na, maghintay ka lang. Hindi lahat ng nasa paligid mo ay natutuwa sa pag-angat mo. At sa isang matalim na sulyap, umalis si Samantha. Sa gabing iyon, habang naglalakad si Lyra sa hallway, nadatnan niyang muling bumalik si Samantha. Ngunit ngayon ay hindi na sa veranda, kundi sa loob ng mismong mansyon. Wala si Don Armando. Si Leo ang nagbukas ng pinto. "Anong ginagawa mo rito, Sam?" tanong ni Leo, halatang iritado. "Gusto lang kitang makausap, Leo. Konting oras lang. Pwede ba?" sabi ni Samantha, may halong pakiusap. Ngunit bago pa makasagot si Leo, narinig nilang may paparating na hakbang. Lyra, na may hawak na tray ng mga dokumento, ay hindi inaasahang nandoon na sa tabi. "Pasensya na, hindi ko alam na may bisita ka, Leo," mahina niyang sabi. Naglakad palapit si Samantha, sabay tanong, "Gusto mo ba talaga si Leo o gusto mo lang ang mundo niya?" Hindi sumagot si Lyra. Sa halip, marahan niyang inilapag ang tray sa gilid. "Alam mo, Samantha," ani Leo, tumayo sa gitna ng dalawa, "kung totoong may natira pa sa'yo, dignidad man o respeto, huwag ka nang bumalik para manggulo. Hindi ko kailangan ng taong magaling lang kapag may kamera. Kailangan ko ng taong totoo." Hindi na nakasagot si Samantha. Sa halip, isang malakas na sampal ang kanyang ibinigay kay Lyra. Isang kilos na hindi inaasahan ng kahit sino. Gulat ang bumalot sa loob ng mansyon. Bago pa man makagalaw si Leo, bumukas ang pinto sa gilid ng hallway at lumabas si Don Armando. Hindi nagaksaya ng kahit isang salita. Lumapit ito kay Samantha at marahang tinapik ang balikat. "Ang pamilyang ito, hindi palengkera. Lumabas ka sa bahay ko." Nag-init ang pisngi ni Samantha. "Armando, Don Armando," mariing sagot ng matanda. "Hindi ka na bahagi ng mundo ng anak ko. At sa ginawa mong yan kay Lyra, mas lalo mong pinatunayan na tama siyang piliin." Lumabas si Samantha. Ang yabang sa kanyang likod ay naiwang nakalaylay. Sa mansyon, ang katahimikan ay tila naging mas mabigat. Si Lyra, bagamat nasaktan, ay hindi umiyak. Sa halip, tumingin siya kay Don Armando. "Pasensya na po kung naging dahilan ako ng kaguluhan." "Hindi ikaw ang dahilan, Lyra. Ang kadalisayan mo lang ang nagtulak sa marumi para magpakita ng tunay na kulay. At kung may nagbabalak pang manggulo, ikaw na ang bahala. Alam kong kaya mo na." At sa gabing yon, muling napatunayan ni Lyra na sa piling ng tunay na pamilya, hindi kailangang sumigaw upang marinig. Ang katotohanan, sa tamang panahon, ay laging nangingibabaw. Makalipas ang gabing iyon ng kulo, tila muling nabalot ng katahimikan ang buong mansyon ng mga Vergara. Ngunit hindi ito katahimikan ng takot. Ito ay tila pahinga ng damdaming matagal nang nagpipigil. Habang si Lyra ay nanatiling kalmado sa kabila ng pananakit na dinanas mula kay Samantha, si Don Armando naman ay halatang hindi pa ring makalimot sa kanyang nakita. Kinabukasan, sa gitna ng kanyang opisina, sa ikalawang palapag, nagpatawag ng pulong si Don Armando. Nasa loob ng silid, sina Leo, Lyra at ang abogado ng pamilya. Mahaba ang mesa at tahimik ang paligid. Tanging pagbubuklat ng papel at langit-ngit ng ballpen ang naririnig. "Hindi ko palalampasin ang nangyari kagabi," panimula ni Don Armando. "Ipapasa natin ang usapin sa arbitrasyon at ilalabas natin ang footage ng CCTV, hindi para manira, kundi para ipagtanggol ang reputasyon ni Lyra." Nagulat si Lyra. "May CCTV po sa hallway?" Tumango si Don Armando. "Ang buong bahay ay may silent security system. Hindi para magmanman, kundi para sa proteksyon." Kinuha niya ang remote at pinindot ang isang boton sa screen sa gilid ng silid. Bumungad ang malinaw na kuha. Si Samantha habang sinasampal si Lyra. Walang tunog, pero malinaw ang galaw. Nakita rin doon si Don Armando habang dumarating at ang pag-utos niyang lumabas, si Samantha. "Kung hindi natin ito ilalabas," sabi niya, "lalabas sa media na ikaw ang lumapit sa gulo. Babaluktutin nila ang istorya.
Hindi po ako sanay na sumagot sa mga ganyan. Hindi ko po hangad ang ganti, mahinahong tugon ni Lira. Pero kung makakatulong po ito, natigilan na ang paninira sa pamilya ninyo, sumasang-ayon po ako. Hindi na nag-aksaya ng oras si Don Armando. Kinabukasan ay lumabas ang opisyal na pahayag ng Vergara Group. Sa isang press release, nilinaw ng kumpanya na kinansela na ang lahat ng kasunduan sa Villarreal Group for reasons of breach of trust and integrity violation. Ipinasa rin ang kopya ng CCTV sa mga abogado, ngunit hindi ito agad inilabas sa publiko. Para kay Don Armando, sapat nang malaman ng mga may kapangyarihan ang totoo. Ngunit hindi rin po nagtapos ang lahat. Ilang araw matapos ang insidente, biglang naging laman ng mga showbiz at business column ang isang blind item. Isang gurong probinsyana, sinasadyang ilapit ang sarili sa CEO upang mapakasal. Binantaan ang ex-girlfriend at siniraan ito sa pamilya ng lalaki. Halatang si Lira ang tinutukoy kahit walang pangalang nabanggit. Habang binabasa ni Lira ang artikulo sa kanyang laptop, hindi niya maiwasang mapaluha. Sa dami ng mga gawa-gawang kwento, mas pinili ng media ang bersyong may bahid ng paninira. Dumating si Don Armando sa study room kung saan naroon si Lira. "Binasa mo na?" tanong niya. Tumango si Lira. "Kahit po hindi nila ako pinangalanan, halatang ako ang tinutukoy. Alam mo bang may balak akong maglabas ng full video?" Seryosong wika ng matanda. Ngunit umiling si Lira. "Sir, kung yan po ay mapakadagdag lang sa ingay, baka lalo lang akong makilala, hindi dahil sa ginawa ko, kundi sa gulo. Ayokong ang pangalan ko ay maalaala dahil sa iskandalo. Mas gusto kong tahimik lang akong patuloy na tumutulong." Tahimik si Don Armando. Humanga sa desisyon ng dalaga. Marahil kung ubang tao yon, baka sinamantala na ang pagkakataon upang sirain ang kabilang kampo. Sa dami ng babaeng ipinakilala sa akin, ng anak ko noon, aniya, ikaw lang ang hindi kailanman nagsalita ng masama kahit kailan. Sa dami ng babaeng nagpakitang gilas, ikaw lang ang hindi nangaral. At ikaw rin ang unang babae na pinagtanggol ko. Hindi dahil ikaw ang gusto ng anak ko, kundi dahil ikaw ang tama. Sa sumunod na araw, isang tahimik na email ang ipinadala ng kampo ni Samantha. Isang public apology sa pamamagitan ng isang PR team. Nakasaad doon ang pagkilala sa pagkakamali at ang hiling na mapatawad ng pamilyang Vergara. Hindi na ito inilatala pa sa media, pero sinagot ito ni Don Armando ng isang maikling tugon. "Sa bahay na ito, tinuturo naming huwag magtanim ng galit. Pero hindi rin kami basta nagpapatawad ng walang puso ang pagsisisi." Ilang araw pa ang lumipas. Sa gitna ng isang event ng foundation para sa mga bagong isponsorang estudyante, nagtanghal si Lira bilang tagapagsalita. Sa kanyang pananalita, hindi niya kailanman binanggit ang nangyaring gulo. Sa halip, pinili niyang magbahagi ng inspirasyon. Sa mundo ngayon, napakadaling masilaw sa kasinungalingan. Pero ang katotohanan, hindi kailangang ipagsigawan sapagkat darating ang panahon, kusa itong lalabas. Gaya ng araw na lumilitaw kahit anong tagal ng ulan. Habang pumapalakpak ang lahat, tahimik lamang si Don Armando sa isang gilid ng entablado. Pinagmamasdan ang babaeng minsang sinubukan niyang sukatin. Ngayon ay hindi na sinusukat kundi isinusulat na bilang bahagi ng bagong kasaysayan ng kanilang pamilya. 3 buwan matapos ang mga kaguluhan at ingay sa paligid, tuluyang bumalik ang katahimikan sa buhay nina Leo at Lira. Hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil unti-unti na nilang binubuo ang tahimik na mundong gusto nilang tirhan. May malasakit, may paninindigan, at higit sa lahat, may pagmamahal na hindi kailangang ipagsigawan. Isang araw, habang sabay silang nag-aayos ng mga papeles sa veranda ng mansyon, nilapitan sila ni Don Armando. "Kailan nyo balak magpakasal?" Diretsong tanong ng matanda habang umiinom ng kape. Nagkatinginan ang dalawa. Walang salita, ngunit sa kanilang mga mata ay naroroon ang parehong sagot. "Kung kayo po ang papayag,
Gusto sana namin sa Batangas, sa Baryo O. Maingat na sagot ni Lira. Hindi agad sumagot si Don Armando. Tumayo ito at tumingin sa malayo bago muling humarap sa kanila. Ang unang beses na sinundo ko ang asawa ko sa Batangas, nakatsinelas ako. Doon ko siya unang nakita, naglalaba sa ilog. Ilang taon na, pero doon nagsimula ang lahat. Kung doon gustong simulan ang inyo, payag ako. Doon rin ako sasama. Nagulat si Leo. Talaga pa? Sa baryo? Basta walang media, walang politiko, walang pulang carpet. Gusto kong kasal na totoo, hindi palabas, sagot ni Don Armando, sabay tapik sa balikat ni Lira. Ilang linggo lamang ang lumipas at abala na ang buong baryo sa paghahanda. Hindi tulad ng mga kasalang puno ng engrandeng bulaklak, yate at designer gowns. Ang kasalang ito ay pinamunuan ng komunidad mismo. Si Kapitana Lourdes ang naging tagapag-ugnay. Ang simbahan na nasa itaas ng burol ay nilinis ng mga kabataan. Ang mga nanay ay nagluto ng kakanin at suman. Ang mga kalalakihan ay nag-ambag ng isda at manok. Si Mang Senso, ama ni Lira, bagamat mahina na ang katawan, ay buong pusong tumulong sa pag-aayos ng altar. Hindi ko inakalang makikita ko pa po, ani Mang Celso, habang pinupunasan ang mga upuang gawa sa kawayan. Ang anak kong maliit lang ang pangarap na yo'y ikinakasal na hindi dahil sa pera, kundi sa dangal. Tay, hindi ko po ito narating ng ako lang, sagot ni Lira habang niyayakap ang ama. Kasama kayo sa bawat hakbang. Dumating si Don Armando sa baryo isang araw bago ang kasal. Hindi siya nagdala ng alalay, walang konboy, walang anunsyo. Suot niya ay simpleng polo at pantalon. Marami ang napatingin sa kanya, kilala siya sa mga balita, pero ngayong narito siya sa gitna ng putikan at amoy ng sabong panlaba, para siyang isa lamang sa mga ama ng barangay. Armando? Tawag ni Mang Celso nang makita siya. Kayo ho ba yun? Ngumiti si Don Armando at iniabot ang kamay. Celso, salamat at tinanggap mo ang anak ko bilang magiging pamilya. Dapat po ako ang magpasalamat. Paglapit nila sa altar, tinapik niya si Leo sa balikat at marahang bumulong. Ngayong ibinibigay ko siya sa iyo, siguraduhin mong hindi mo siya kailanman pababayaan. Sapagkat pinili niya tayong lahat kahit walang pasiguruhan. Tahimik na tumango si Leo, habang si Lira ay naiiyak sa sobrang tuwa. Hindi ito luha ng kaba, kundi ng lubos na pasasalamat, na sa wakas, lahat ng sakit, lahat ng pagdududa at lahat ng pasakit ay nauwi sa isang araw ng paghilom. Sa reception na ginanap, sa ilalim ng malaking puno sa sentro ng baryo, walang kurtinang mamahalin. May trapal, may kawayan at may mga puting tela na sinampay lang mula sa bubong. Pero masaya ang lahat. Nagbigay ng mensahe si Kapitana Lourdes, ang mga guro sa eskwelahan at pati na rin si Don Armando. Ngunit ang pinakaaabangan ay ang pagsasalita ni Lira. Humarap siya sa mga panauhin. Suot ang isang simple ngunit eleganteng damit na gawa ng lokal na mananahi. Sa lahat po ng narito, maraming salamat. Hindi ko po kailanman naisip na ang kasal ay dapat enggrande para masabing totoo. Ang mahalaga, pinili natin ang isa't isa kahit walang pasiguruhan. At sa inyo po nang narito, kayo ang dahilan kung bakit ko narating ito. Tumayo si Don Armando, naglakad papunta sa gitna at niyakap si Lira sa harap ng lahat. Hindi ko lang binigay ang tiwala ko sa kanya. Sa araw na ito, ibinibigay ko rin ang buong pangalan namin. Sa kanya ko natutunang muli kung paano magmahal, hindi dahil sa yaman, kundi sa dangal. At sa ilalim ng araw ng Batangas, sa gitna ng mga taong walang suot na mamahalin, ngunit may pusong ginto, sinaksihan ng lahat ang isang pag-iisang dibdib na hindi sinukat sa gastos, kundi sa kung paanong dalawang tao ang pinili ang isa't isa at pinili ring bumuo ng tahanang hindi kailanman masisira ng paninira, inggit o panghuhusga. Pagkatapos ng kasal sa baryo, bumalik sina Leo at Lira sa Maynila, ngunit hindi sa mansyon ng mga Vergara. Sa halip, sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa gilid ng isang barangay sa Muntinlupa sila tumira. Ito ang parehong bahay na pinasadya ni Leo para sa kanila bago pa man sila ikasal. May maliit itong hardin, isang silid-aralan para sa online teaching ni Lira, at isang kusina
kung saan sila madalas magkasama sa pagluluto. Ayoko nang masyadong enggrande. Gusto ko ng tahanang pwede tayong magkamay habang kumakain. Pwede kang humilata sa sala at pwede tayong magtawanan ng walang iniisip na kamera o audience. Sabi ni Leo noong unang gabi nila roon. Oo nga, gusto ko rin yung kahit ilang taon na tayong mag-asawa, ako pa rin magpapahid ng mantika sa kamay mo pag nasugatan ka sa pagbukas ng lata. Sagot ni Lyra habang inaayos ang mga gamit sa kusina. Sa simpleng buhay nilang mag-asawa, mas naramdaman nila ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng isa't isa. Hindi araw-araw ay puno ng kilig, pero araw-araw ay may katahimikan. Sa bawat umaga sabay silang nagkakape sa harap ng halamanan. Si Lyra ay abala sa pagtuturo sa online classes niya gamit ang laptop na bigay ni Leo. Habang si Leo naman ay nagtatrabaho mula sa home office. Sinusubaybayan ang operasyon ng kanyang kumpanya at mga proyekto ng foundation. Anong lesson niyo ngayon? Tanong ni Leo, minsang dumaan sa likod ni Lyra habang abala ito sa klase. Alphabet po, pero mas excited sila kasi pinangakuan kong tuturuan silang magtanim ng pechay sa bote. Mumiti si Leo, mas swerte ang mga batang yan sa teacher nila. Hindi lang utak ang pinalalago, pati puso. Bagamat nagmula sa mayaman, hindi naging mahirap kay Leo ang simpleng pamumuhay. Lumaki siyang may takot sa pag-ibig dayo sa mga babaeng lumapit sa kanya para sa pangalan at yaman. Ngunit si Lyra ang nagbabago ng lahat. Wala itong hinihingi, kundi presensya at respeto. At iyon ang ibinuhos niya buong buo. Samantala, hindi rin tinanggihan ni Lyra ang katotohanang may koneksyon pa rin sila sa mas malawak na mundo. Patuloy siyang tumutulong sa foundation bilang direktor ng education initiatives. Nagtayo siya ng maliit na reading center sa isang barangay sa Pasig at isa pang community library sa Bicol sa pakikipagtulungan niyang lokal na simbahan. Hindi kailangan ng malaking pondo para may matutong bata. Isang libro, isang silid, isang teacher, minsan sapat na, paliwanag ni Lyra sa isang press conference ng foundation. Nagsimula rin siyang magsulat ng mga artikulo tungkol sa karanasan niya bilang guro sa mga probinsya. Isa sa mga ito ang nailathala sa isang prestiyosong magazine at maraming private schools ang humingi ng pahintulot na gamitin ito sa orientation ng mga bagong teacher. Sa kabila ng abalang buhay, hindi rin nawawala ang pagbabalik ni Lyra sa kanyang bayan. Buwan-buwan ay umuuwi siya sa Batangas, hindi lamang upang dumalaw sa kanyang ama, kundi upang maghatid ng bagong kagamitan sa eskwelahan. Si Leo, kahit abala sa trabaho, madalas ay sumasama. Ano bang meron sa Batangas at parang ayaw mong napalayo? Pabirong tanong ni Leo isang araw habang nagmamaneho pabalik. Meron doon ang pinanggalingan ko. Kapag nakakalimutan ko na kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to, doon ako bumabalik. Para maalala kong hindi ko ito ginagawa para umangat, kundi para bumalik at magbigay. Sagot ni Lyra. Tahimik na tumango si Leo. Salamat at pinili mong isama ako sa paglalakbay mo. Sa paglipas ng mga buwan, lalong humanga si Don Armando sa anak at manugang. Bagamat bihira na siyang lumalabas, laging laman ng kanyang araw ang panonood ng mga update mula sa foundation. Isang hapon, habang nasa veranda ng mansyon, kinausap niya si Mateo, ang matagal ng bodyguard. Alam mo Mateo, hindi ko inakalang ang magpapatahimik ng kayabangan ko ay isang gurong may bitbit na lambanog bilang regalo. Tumawa si Mateo. Sir, kung lahat ng gurong ganyan ang dating, baka wala ng politikong matitira. Hindi mo rin alam Mateo, patuloy ng matanda. Noong una kong nakita si Lyra, naisip kong pagsubok lang ito. Hindi ko akalain ang magtuturo sa akin kung paano ulit maniwala sa tao. Sa unang anibersaryo ng kasal ni Lyra at Leo, hindi sila nagdiwang sa mamahaling hotel o beach resort. Sa halip, nagluto si Lyra ng paborito nilang sinigang na bangus sa bahay, habang si Leo naman ay bumili ng 2 bagong libro na isinulat ng batang scholar
na tinulungan nila sa Zambales. Happy anibersaryo, Ani Leo. Sabay abot ng libro. Alam kong hindi mamahalin, pero gusto kong maalala mo na may batang natuto dahil sa'yo. Tiningnan ni Lira ang cover ng libro. Sa dedikasyon, nakasulat, "Para kay Ma'am Lira, salamat sa pagdamay sa panaginip ko." Napaluha siya. Ito na yata ang pinakamagandang anibersaryong gift na natanggap ko. Habang magkatabing nakaupo sa ilalim ng maliit nilang puno ng kalamansi, pinagmamasdan nila ang lumulubog na araw. Isang umagang ng Setyembre, habang abala si Lira sa pagtuturo ng online class sa kanilang silid-aralan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kasambahay ni Don Armando. "Ma'am, pasensya na po, pero kanina pa po sumasakit ang dibdib ni Don Armando. Ayaw po niyang ipatawag ang doktor, pero ngayon po ay nakahiga na lang siya at nahihirapan huminga." Nanginginig ang boses sa kabilang linya. Napatigil si Lira. Mabilis niyang isinara ang laptop at tinawag si Leo. "Leo, si Papa mo raw. Masama ang pakiramdam. Kailangan nating siyang puntahan, ngayon na." Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sakay ng kotse, halos wala silang imikan sa biyahe. Kapwa tahimik, kapwa abala sa pagdarasal. Pagdating sa mansyon, nadatnan nilang si Don Armando ay nakahiga sa lumang sopa sa kanyang opisina. Maputla at tila pinipilit huwag ipakitang nahihirapan siya. "Pa," lumapit si Leo. "Bakit hindi kayo nagsabi agad?" "Wala to, matanda na ako. Sanay na ang katawan kong masaktan." Anang matanda, pilit na tinatawanan ang sarili. Ngunit hindi nagpaapekto si Lira. Mabilis siyang lumapit, hinawakan ang pulso ng matanda at pinulsuhan. Mainit ang kanyang balat at bahagyang mabilis ang tibok ng puso. "Hindi po ito basta sakit ng katawan, sir. Kailangan na po nating ipatawag ang doktor." "Wag na, ayokong may storbo pa. May appointment siya sa ibang pasyente." Mariing sagot ni Don Armando. Ngunit bakas ang takot sa kanyang mga mata. Tumayo si Lira at tiningnan si Leo. "Tatawagan ko si Dr. Mendez." Nayon din. Walang nagawa si Don Armando kundi ang mapatingin sa kisame habang pilit pinapakalma ang sarili. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang doktor at agad siyang sinuri. Matapos ang ECG at ilang pagsusuri, ibinulalas ni Dr. Mendez ang diagnosis. Stage 2 coronary artery disease. Hindi pa huli ang lahat, pero kung hindi siya magbabawas ng stress at aalagaan ang sarili, delikado ito. Tahimik si Don Armando. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsalita. Hindi siya nagkontra, ni hindi rin siya nagbiro. Marahil, sa loob ng maraming dekada ng paghawak ng mga kumpanya, negosasyon at pamumuno, ngayon lang siya tinamaan ng katotohanang may hangganan pala ang katawan. Nang makaalis ang doktor, sinamahan siya ni Lira sa kanyang silid. "Ayaw mo ba talagang ipahinga ang sarili mo, sir?" tanong niya habang inaayos ang mga unan sa kama. "Pahinga? Hindi ko alam kung paano gawin yun." Di tuturuan kita." Napangiti si Don Armando, pilit mang pigilan. "Hindi ako sanay pinapakialaman, Lira." Ako, hindi sanay nanonood lang ng taong mahal ko habang unti-unting pinapabayaan ang sarili." Mula sa bibig ni Lira, ang salitang mahal ay hindi sinabi sa romantikong paraan, kundi may bigat ng tunay na malasakit. At marahil, sa puso ng matanda, iyon ang pinakamatagal na hindi niya narinig mula sa isang babaeng hindi niya kadugo. Simula noon, araw-araw ay binabantayan ni Lira ang kanyang pagkain, ini-schedule ang tamang oras ng gamot, at sinasamahan ito sa paglalakad sa hardin. "Bakit hindi ikaw ang naging anak ko?" Biro ni Don Armando minsang sabay silang nagpapahangin. Kung naging anak mo ako, hindi na ako pwedeng pakasalan ni Leo." Sagot ni Lira, sabay tawa. Ngunit sa gitna ng pag-aalaga, nakita ni Lira ang malalim na sugat sa kaluluwa ng matanda. May mga gabi na binabangungot ito, tinatawag ang pangalan ng yumaong asawa, at minsan naglalakad sa may veranda habang daladala ang lumang singsing sa bulsa. Isang gabi, nadatnan ni Lira si Don Armando na nakaupo sa harap ng altar ng asawa. Nakapikit, tahimik, tila nagsusumamo. "Anong ginagawa mo dito, sir?" tanong ni Lira, marahang lumapit.
Humihingi ng tawad, sagot ng matanda. Sa lahat ng taong pinagdudahan ko, tinulak ko palayo. Sa asawa kong hindi ko laging pinakinggan. Sa anak kong tinuruan kong maging matapang, pero pinagsarhan ko ng lambing. At sa'yo, Lira, dahil pinagdudahan kita nung unang beses pa lang. Umupo si Lira sa tabi niya. Hindi pa huli ang lahat para bumawi. Tingin mo, may panahon pa ba? Tingin ko, bawat tibok ng puso natin, lalo na ngayong alam mo nang may sakit ka, ay paalala na may natitira pa tayong pagkakataon. Kinabukasan, dumating si Leo upang sunduin si Lira pabalik sa kanilang bahay. Ngunit laking gulat niya nang makita si Don Armando, nakasuot ng jogging pants at rubber shoes. Pa, saan ho kayo pupunta? Maglalakad daw kami ni Lira. Para raw tumibok ulit ang puso ko, hindi lang para sa katawan ko, kundi para sa mga taong matagal ko nang hindi niyakap. Lumapit siya kay Leo, huminga ng malalim, at niyakap ang anak. Mahigpit, totoo. Mahal kita, anak. Hindi ko yan nasabi noon, kaya sasabihin ko na ngayon. Napaiyak si Leo. Pa, mahal din po kita. Ngayon ko lang din po ito naramdaman. Sa sunod na mga linggo, hindi na lang si Lira ang bantay ni Don Armando. Naging mas madalas ang bisita ni Leo sa mansyon. Minsan ay 3 silang sabay-sabay na nanonood ng balita, sabay kumakain ng simpleng hapunan. Mas madalas na rin silang nagtatawanan, isang bagay na dati ay napakabihira. At habang si Don Armando ay unti-unting lumalakas, higit pa sa pisikal na katawan niya ang gumagaling. Unti-unting napapalitan ang dating malamig at matigas na kalooban ng isang ama sa isang pusong marunong nang humingi ng tawad, tumanggap at higit sa lahat, magpasalamat. Sa gitna ng tahimik na gabi, habang pinagmamasdan ni Lira ang 2 lalaking pinakamahalaga sa kanyang buhay na nagbibiruan sa sala, napangiti siya. Ang dating mundo ng yaman na puno ng pader ay ngayon ay naging tahanang bukas sa pagkakaibigan, pagmamahal at pagpapatawad. Isang malamig na umaga sa mansyon habang abala ang mga kasambahay sa pag-aayos ng agahan at si Don Armando ay nasa veranda, tahimik lang na nakatanaw sa mga halaman, biglang bumalik ang alaala ng baul na minsan niyang ginamit upang subukin si Lira. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang ipainom sa kanya ng kapalaran ang sariling pride. Mula nang ipakita ng isang simpleng babae kung paanong ang tunay na dangal ay hindi nakatago sa ginto kundi sa paninindigan. Matagal ko nang hindi binubuksan ang baul na iyon, bulong niya sa sarili, habang minamasdan ang tumutubong mga bagong bulaklak sa hardin. Dumaan si Lira may bitbit na tray ng tsaa at tinapay. Good morning, pa, sir. Gusto niyo po ng salabat? Galing pa to sa Batangas. Pinadala ni Itay. Alok niya habang inaayos ang mesa sa gilid ng veranda. Lira, tugon ni Don Armando na parang may iniisip. Sumama ka sa akin mamaya sa taas. May ipapakita ako. Nagkakatinginan sila. Saglit na tumigas sa kilos si Lira. Hindi na kailangan ng paliwanag. Alam na niya kung anong silid ang tinutukoy. Makalipas ang ilang oras, habang si Leo ay nasa labas para sa isang business meeting, sinamahan ni Lira si Don Armando sa 3 palapag ng mansyon. Sa parehong silid kung saan minsang iniiwan siyang nag-iisa sa harap ng isang bukas na baul. Ngayon, tahimik lang ang paligid, parang muling bumalik sa oras na iyon. Lahat ng sinubukan kong ikubli rito, naalala ko. Ang dahilan kung bakit ako naging matigas. Ang dahilan kung bakit ako natutong magtanim ng galit. Pero ikaw ang dahilan kung bakit ko naisip na marunong pa pala akong magbukas. Kinuha ni Don Armando ang maliit na kahong asul. Binuksan niya ito at inilabas ang isang simpleng singsing. May ukit sa loob, tiwala, hindi takot. Ito ang tunay na singsing ng kasal namin ng asawa ko. Paliwanag niya. Hindi ito ang nakikita ng mga tao sa kasal namin. Itinago namin ito. Sabi niya kapag natutunan ko raw muli kung paano manitiwala, ibigay ko raw ito sa taong makakapagpabago ng puso ko. Hinawakan niya ang kamay ni Lira. Inilagay ang singsing sa palad nito at marahang pinisil. Hindi mo kailangang isuot yan. Hindi mo kailangang ipakita. Pero sa araw na tanggapin mo ito,
Tanggapin mo rin sana na ikaw na ang tagapag-ingat ng pinakamatagal kong lihim. Na kahit matigas akong tao, marunong pa rin akong magmahal at marunong akong magpasalamat. Napayuko si Lyra, hindi para magpasalamat agad, kundi para pigilin ang luhang gustong tumulo. Hinawakan niya ang singsing, marahan parang hinahaplos ang alaala ng isang pamilyang muntik nang mawala sa sarili nitong sugat. Sir, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako, mahinang wika niya. Pero kung tinatanggap niyo akong bahagi ng pamilya ninyo, hindi ko po yan ituturing bilang singsing na galing sa yaman, kundi singsing na may kasaysayan ng paghilom. Ngumiti si Don Armando, tumango at tumayo. Minsan lang dumating ang isang Lyra sa buhay ng isang pamilya. Kapag dumating, wag na dapat pakawalan. Paglabas nila ng silid, nasalubong nila si Leo na kararating lang mula sa meeting. May dala itong isang supot ng suman at tsokolate mula sa Binondo. O anong meron dito? Biro ni Leo habang nilalapag ang dala sa mesa. Tumingin si Don Armando sa kanya pagkatapos kay Lyra. May ibinigay ako sa asawa mo, aniya, singsing na hindi mo pa nakita. Singsing na naging paalala sa akin kung paanong minsan akong natutong magmahal. At ngayon ay natutong muli. Nagulat si Leo. Anong singsing po yon? Ngumiti si Lyra at marahang isinara ang kanyang palad kung saan naroon ang singsing. Hindi na niya kailangang ipakita. Sa kanya, sapat na ang bigat at init nito sa palad. Isang alaala, isang tiwala, isang responsibilidad. At sa sumunod na mga araw, sinimulan nila ang pagbubuo ng isang bagong kwento para sa baul. Tinanggal na ni Don Armando ang dating nilalaman. Wala na ang mga testamento ng kayamanan. Sa halip, napalitan ito ng mga larawan ng mga batang natulungan ng foundation, mga sulat ng pasasalamat, at journal entries ni Lyra mula sa mga outreach program nito. Tinawag nila itong baul ng pagbabago. Sa isang simpleng seremonya kasama ang mga bata mula sa unang batch ng scholars ng foundation, ipinasilip nila ang baul. Hindi ito para sa yaman, wika ni Don Armando habang hawak ang mikropono, kundi para sa lahat ng mga batang minsang pinagdudahan, pinagsarhan ng pagkakataon at tinanong kung karapat-dapat ba silang mangarap. Ang sagot natin ay oo, karapat-dapat kayong mangarap. Balakpakan ang mga tao. Luhaan ang mga guro, at sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Lyra. Tahimik lang, ngunit sa puso'y umaapaw ang pasasalamat. Dahil ang baul na minsan sumubok sa kanya, ngayon ay isa ng simbolo ng pagkilala at pag-asa. Hindi na ito baul ng pagsubok, isa na itong baul ng pagtanggap at pagmamahal. Makalipas ang ilang buwan mula nang muling mabuksan ang baul at magbago ang kahulugan ito, tila lalo pang lumalim ang samahan ni na Don Armando, Lyra at Leo. Araw-araw ay may bago silang natutuklasan sa isa't isa. Hindi bilang negosyante, hindi bilang ama o fiancé, kundi bilang tao. Ngunit isang hapon, habang inaayos ni Lyra ang lumang aparador sa silid-aklatan ng mansyon, may nadiskubre siyang isang kahon na nakatago sa likod ng mga lumang aklat. Balot ito ng alikabok at tila hindi pa muling nabubuksan mula pa noon. Marahan niya itong binuksan at laking gulat niya nang makita ang mga sulat na nakaselyo pa. Ang ilan ay may tatak mula sa ibang bansa, Paris, Tokyo, New York. Nakapangalan ang mga ito kay Don Armando, ngunit may ilang sulat ding para sa Antonio, isang pangalan na hindi pa niya naririnig kailanman. Antonio? Tanong niya sa sarili. Sino ito? Dali-dali siyang lumapit kay Don Armando na nooy nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga sa hardin. Sir, may nahanap po akong mga sulat. Luma na po sila, pero may iba pong nakapangalan kay Antonio. May kamag-anak po ba kayong ganun ang pangalan? Napatingin si Don Armando sa kahon. Nang makita niya ang mga sobre, nanlaki ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang sulat at marahang pinagmasdan ito. Saka siya napaluhod sa upuan. Antonio, kapatid kong kambal. Nanlaki rin ang mga mata ni Lyra. May kambal po kayo, sir? Tumango si Don Armando, tila nahihirapang huminga. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga alaala. Hindi ko na ito ikinuwento kahit kay Leo. Si Antonio siya ang kabaligtaran ko. Tahimik, malambing, mahilig sa sining. Nang pumanaw ang aming mga magulang,
Ako ang nagpursige sa negosyo. Habang siya naman ay piniling manirahan sa ibang bansa. Pero bago siya umalis, nagkaroon kami ng alitan. Hindi ko siya pinatawad sa isang desisyong ginawa niya, ang iwan ng kumpanya para sa sarili niyang pangarap. Bakit hindi niyo po siya sinulatan? Tanong ni Lira, mahinahon. Ego, galit, takot na baka hindi na niya ako tanggapin. Pero mukhang siyang sumulat sa akin ng paulit-ulit at lahat ng ito, hindi ko man lang nabasa. Dahan-dahan niyang binuklat ang isang liham mula sa Tokyo. Mahal kong Armando, alam kong mahirap sa iyo ang ginawa kong pag-alis. Pero hindi ako lumayo para takasan ka. Lumayo ako para hanapin ang sarili ko. Sana balang araw, mapatawad mo rin ako tulad ng pagpapatawad na hiningi ko noon. Sana kung sakaling mamatay man akong hindi tayo nagkita, malaman mong hindi ko kailanman tinikis ang pagmamahal ko sa iyo bilang kapatid. Nagmamahal, Antonio. Hindi na napigilan ni Don Armando ang mga luha. Para siyang batang lalaki na biglang naiwang muli sa gitna ng dilim, hinahanap ang kapatid na matagal nang nawala, hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa sariling paninindigan. Lira, gusto kong puntahan si Antonio. Nasa Tokyo pa po ba siya, sir? Hindi ko alam, pero kailangan ko siyang hanapin. Kailangan kong malaman kung buhay pa siya. Mula noon, naging abala si Lira sa pagtulong kay Don Armando na magsagawa ng paghahanap. Gumamit sila ng mga koneksyon mula sa embahada. Sumubok silang magtanong sa mga lumang kaibigan at kakilala ng pamilya sa Japan. 1 linggo, 2 linggo, walang balita. Hanggang isang araw, dumating ang isang email mula sa isang nursing home sa Yokohama. May pasyente po kami rito na matagal nang naninirahan. Tumulo ang luha ni Don Armando. Lumuhod sa harap ng kapatid at inilabas ang isang lumang retrato mula sa kanyang wallet. Larawan nila noong bata pa sila, may hawak na slingshot, magkakbay. Tandaan mo pa ba to? Ako to, si Armando. Sa sandaling iyon, isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Antonio. Muling tumingin sa kanya at mahina ngunit malinaw ang sinabi, "Ako ang nagtali ng slingshot mo noon para di na masira." Tapos, umiyak ka pa. Tumulo ang luha ni Don Armando. Oo, at ikaw lang ang laging nag-aayos ng lahat ng sira sa akin. Hindi na napigilan ni Lira at Leo ang kanilang emosyon. Napaiyak silang dalawa sa tagpo ng dalawang kapatid na halos 40 taon nang hindi nagkita. Walang paninisi, walang galit. Tanging yakap ng dalawang pusong muli ay pinagtagpo ng panahon at kapatawaran. Makalipas ang ilang araw bago sila bumalik ng Pilipinas, dinala nila si Antonio sa parke na malapit sa dagat. Doon, habang inaabot ni Don Armando ang banayad na hangin, marahan niyang sinabi, "Lira, Leo, salamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ito. Hindi ko mababawi ang mga taon, pero nahanap ko ang sarili kong muli." "Wala pong anuman pa," tugon ni Leo. At saka, sabay ngiti ni Lira. Ang mga sulat mula sa nakaraan. Minsan, sila rin ang daan para makabuo tayo ng panibagong simula. At sa liwanag ng hapon sa Yokohama, habang pinapanood ng 3 Pilipinong pamilya ang dagat na tahimik at banayad, tuluyan nang nalusaw ang lahat ng galit, panghihinayang at takot na matagal nang nakaimbak sa mga liham, alaala at puso. Nang makabalik sila sa Pilipinas, tila may bagong liwanag ang bawat sulok ng mansyon ni na Don Armando. Ang dating malamig at tahimik na paligid ay napuno ng tawanan, kwentuhan at mas mainit na samahan. Ang bawat araw ay tila paalala na kahit gaano kahaba ang pagkakahiwalay, may paraan pa ring maghilom ang mga pusong sugatan. Makalipas ang 1 taon, sa mismong araw ng kaarawan ni Don Armando, nagdaos sila ng isang simpleng pagtitipon sa likod ng mansyon. Naroon ang ilang kaibigan, mga kasamahan sa negosyo, at syempre, ang mga scholars mula sa foundation na itinayo ni na Lira at Leo. Isang maliit na entablado ang itinayo kung saan may munting programa. Isa-isa, nagsalita ang mga estudyanteng natulungan ng foundation.
Lahat sila'y may kwento ng muling pagbangon, ng muling paniniwala sa sarili. At sa gitna ng lahat ng yon, tahimik lang si Don Armando, nakaupo sa tabi ni Antonio, na ngayoy mas malakas na kaysa noon. Kahit pa nananatili pa ring bihira kung magsalita, napakarami nang nabago. Bulong ni Leo habang pinagmamasdan ang ama. Hindi ko akalaing makikita ko siyang ganito kasaya. Totoo, sagot ni Lira. Parang ngayon lang siya muling naging buo. Pagkatapos ng programa, tinawag ni Don Armando ang lahat sa gitna ng hardin. May pinahanda siyang maliit na mesa at sa ibabaw nito ay naroon ang parehong baul. Ngunit ngayon ay may bagong itsura. May ukit na mga titik sa harapan nito. Sa mga susunod na salinlahi, ipamana mo hindi ang ginto, kundi ang kabutihan. Mga kaibigan, mga anak at mga mahal kong bisita. Panimula niya habang nakatayo sa harap ng baul. Sa buong buhay ko, akala ko ang tunay na pamana ay kayamanan. Lupa, negosyo, pera. Pero ang totoo, lahat yun ay pwedeng mawala sa isang iglap. Ang hindi mawawala ay ang kabutihang naipapasa mo sa iba. Ang mga leksyong iniwan mo sa mga mata ng mga batang umaasa at ang mga puso ng mga taong natuto sa'yo. Tiningnan niya si Lira pagkatapos si Leo. Na yung gabi, gusto kong ipasa ang huling hiling ko. Hindi testamento, hindi titulo, kundi pangarap. Binuksan niya ang baul. Sa loob nito ay mga bagong dokumento. Hindi para sa negosyo, kundi para sa pagpapalawak ng foundation. Para sa pagbili ng lupa sa probinsya, kung saan nila itatayo ang isang paaralan para sa mga batang ulila. Kalakit din ito ang liham na isinulat niya nang sila'y nasa Japan pa. Isang sulat para sa kinabukasan. Lira, Leo, ito ang huling misyon ko. At ngayon, ipinapasa ko ito sa inyo. Napatingin si Lira kay Leo. Pagkatapos ay humakbang siya palapit sa matanda. Hinawakan niya ang kamay nito, mahigpit, punong-puno ng emosyon. Hindi po namin ito tatanggaping basta responsibilidad lang, sir. Anya, tatanggapin po namin ito bilang isang pangakong ipagpapatuloy ang kabutihang itinanim ninyo. Dumating din ang ilang mga reporter, hindi para sa publicity, kundi dahil gusto nilang i-feature ang kwento ng matandang negosyanteng nagbago ng pananaw sa pamumuhay. Isang dokumentaryong tumagal ng 3 buwan ang isinagawa, kung saan ininterview rin si Lira, si Leo at maging si Antonio. Sa isang bahagi ng interview, tinanong si Antonio kung ano ang pinakamalalim na natutunan niya mula sa kanyang kambal. Napangii siya, marahang tumingin sa kamera, na kahit matagal kang nawala, hindi pa rin huli para maging kapatid. Hindi pa rin huli para magmahal. Ang dokumentaryo ay napanood sa buong bansa at umani ng papuri. Maging ang dating kasosyo sa negosyo ni Don Armando ay lumapit sa kanila at nagpahayag ng pagsuporta sa proyektong pang-edukasyon. Ilang kumpanya ang nag-donate, may mga arkitektong nagboluntaryo at maging mga dating scholar ay nagtulong-tulong upang makabuo ng plano. 1 taon ang lumipas at sa isang maliit na baryo sa Laguna, itinayo ang paaralang Armando at Antonio Foundation School, isang institusyong libreng tumatanggap ng mga batang ulila at mahirap. Sa harap nito ay isang bronze statue ng 2 lalaking magkahawak kamay, ang mga kambal na muling pinagtagpo ng kapatawaran. Isang araw, habang tinuturuan ni Lira ang mga bata ng pagbasa, dumating si Leo. May dalang ice cream at ilang gamit paaralan. Tapos na klase? Tanong niya. Halos, sagot ni Lira. Nagpahinga lang sila. Pero ikaw, bakit parang may itinatago? Ngumiti si Leo, sabay abot ng isang maliit na kahon. Sabi ni Papa, kailangan ko na raw itong ibigay. Matagal na raw niyang tinatago sa safe. Para sa'yo. Binuksan ni Lira ang kahon. Sa loob nito ay naroon ang singsing na minsan ay inilagay sa kanyang palad ni Don Armando. Ang singsing ng kanyang tunay na pagmamahal at pagtanggap. Ngunit ngayon, katabi na nito ang isa pang singsing, ang engagement ring ni Leo. Lira, wika ni Leo habang seryosong tumingin sa kanya. Hindi lang para sa pangarap natin ang singsing na to, para rin to sa pamilya nating binuo. Gusto kitang pakasalan, hindi dahil ikaw ang pinakamagaling o pinakamarunong. Gusto kitang pakasalan kasi ikaw ang pinakatotoo. Napaluha si Lira at sa ilalim ng puno,
kung saan minsang umupo si Don Armando. Tinanggap niya ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Lumipas ang mga taon. Si Don Armando ay pumanaw sa edad ng 30 puyapa at nakangiti. Sa kanyang huling araw, hawak niya ang kamay ni Antonio habang binabasa ni Lira ang isang lumang liham mula sa baul. Hindi liham ng paalam, kundi liham ng pasasalamat. At kung sakaling bumalik ka sa kwarto ng lumang baul, nakasaad sa liham, huwag mong hanapin ang ginto. Hanapin mo ang puso ng bawat sulat, bawat alaala, bawat kapatawaran. Dahil doon nakatago ang tunay na yaman. Sa pagtatapos ng istoryang ito, hindi lang baul ang naiwan. Isang pamilyang buo, isang paaralang buhay, at isang tasaysayang hindi kailanman malilimutan. Ito ang pamana ng isang tunay na ama.